Tutulungan pa rin ba ang Pilipinas o hahayaan na lang tayong bulihin at gipitin ng China? Bagong takot at hamon ang bumungad sa China. Ang pagkapanalong muli ni Trump ay mas malaking banta para sa China. Panahon ni Donald Trump, ang posisyon ng Amerika sa issue ng West Philippine Sea ay nagpakita ng mas matinding suporta para sa Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon na may territorial disputes laban sa China. Ano ang magiging kalagayan at kapalaran ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Tutulungan pa rin ba ang Pilipinas o hahayaan na lang tayong bulihin at gipitin ng China? Yan ang ating aalamin. Sa panunungkulan ni US President Joe Biden, todo suporta ang Amerika sa Pilipinas, lalo na sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Tila nakasandal ang Pilipinas kay Uncle Sam, kaya hesitant at pigil ang China sa paggangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas dahil sa pangingialam ng US sa ating bansa. Sa kasalukuyan pa nga ay pinarami ang EDCA sites sa Pilipinas bilang protection sa mga military conflict at banta ng pananakop. Panahon ni Donald Trump, ang posisyon ng Amerika sa issue ng West Philippine Sea ay nagpakita ng mas matinding suporta para sa Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon na may territorial disputes laban sa China. Narito ang ilan sa mga pangunahing aksyon at pahayag na ginawa ng administrasyon ni Trump tungkol dito. Pinaigting ng US Navy ang kanilang Freedom of Navigation Operations sa West Philippine Sea na nagpapakita ng kanilang pagtutol sa mga inaangkin ng China sa rehiyon. Noong Hulyo 2020, opisyal na tinutulan ng administrasyon ni Trump ang halos lahat ng maritime claims ng China sa South China Sea, kasabay ng pagsuporta sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pabor sa Pilipinas. Nagkaroon din ng military assistance and cooperation. Pinaigting ng Amerika ang kanilang military cooperation sa mga kaalyado sa rehiyon, kabilang ang Pilipinas, sa pamamagitan ng mga joint military exercises at pagpapatibay ng Mutual Defense Treaty. Economic sanctions. Nagpatupad ng mga economic sanctions ang US laban sa mga Chinese entities at individual na sangkot sa pagtatayo ng mga artificial islands at militarization sa West Philippine Sea. Ipinakita ng administrasyon ni Trump ang mas matinding pagtutol sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at mas pinagtibay ang relasyon ng Amerika sa mga kaalyado nitong bansa sa rehiyon. Kaya malamang na magpapatuloy ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Batay sa kanyang nakaraang administrasyon, ito ang ilang posibleng mga aksyon na maaaring asahan. Una, pagpapatuloy ng Freedom of Navigation Operations o FONOPs. Maaaring ipagpatuloy at palakasin ng US Navy ang kanilang operasyon sa West Philippine Sea upang ipakita ang kanilang pagtutol sa mga inaangkin ng China. Ikalawa, pagpapalakas ng diplomatic support. Malamang na ipagpatuloy ng administrasyon ni Trump ang pagtutol sa mga inaangkin ng China at ang pagsuporta sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pabor sa Pilipinas. Ikatlo, pagpapatibay ng military cooperation. Maaaring palakasin pa ang military cooperation sa pagitan ng US at Pilipinas sa pamamagitan ng mas maraming joint military exercises at mga programa sa pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng militar ng Pilipinas. Ikaapat, pagpapatupad ng economic sanctions. Maaari ring ipagpatuloy o palawakin ng administrasyon ni Trump ang economic sanctions laban sa mga Chinese entities at individual na sangkot sa pagtatayo ng mga artificial islands at militarization sa West Philippine Sea. Ikalima, pagbibigay ng defense assistance. Maaaring magpatuloy ang pagbibigay ng defense assistance tulad ng military hardware at technology upang palakasin ang depensa ng Pilipinas. Sibling magpatuloy o mas lalo pang palakasin ang mga patakaran ng kanyang nakaraang administrasyon na kinabibilangan ng mas matinding pagtutol sa China at mas malaking suporta para sa mga kaalyado sa rehiyon. Kabilang na diyan ang Pilipinas na nakatuon sa diplomatic at military support para sa Pilipinas sa kanilang mga territorial disputes sa China. Malamang na ipagpapatuloy ang suporta ng Amerika sa Pilipinas tungkol sa issue sa karagatan at teritoryo natin, alinsunod sa mga hakbang na ginawa ng kanyang nakaraang administrasyon. Pagkapanalo ni Trump, takot sa China. Ngayon pa lamang, ramdam na ng China ang bigat ng pagbabago. Sa ilalim ng muling pamumuno ni Trump, inaasahang bibigyan niya ng prioridad ang pagpapalakas ng Estados Unidos sa ekonomiya at teknolohiya, bagay na matagal nang pinangangambahan ng Beijing. Kung dati ay may tension sa pagitan ng dalawang bansa, ngayon ay higit na tumitindi ang hindi pagkakaintindihan at agawan sa kapangyarihan sa larangan ng ekonomiya, militar at teknolohiya.
Sinimulan na ni Trump ang kanyang estratehiya na tanggalin ang anumang espesyal na pabor para sa China na nangangahulugang mas pahirapan ito pagdating sa larangan ng ekonomiya. Sa kanyang mga unang pahayag, nilinaw niyang hindi na dapat palakihin pa ang kontrol at pag-impluwensya ng China sa Amerika at iba pang bahagi ng mundo. Nais din niyang labanan ang mga makapangyarihang impluwensya sa gobyerno na ayon sa kanya, humahadlang sa kanyang misyon. Sa ganitong paraan, umaasa siyang gawing great muli ang Amerika. Trade imbalance, pangunahing issue ni Trump. Isa sa mga unang nais resolbahin ni Trump ay ang malaking trade imbalance o pagkalugi ng Amerika sa kalakalan nito sa China. Mula pa noong unang termino niya, binigyang diin niya ang hindi makatarungang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan mas maraming inaaangkat ang Estados Unidos mula sa China kaysa sa kanilang inaangkat sa Amerika. Sa bawat dolyar na lumalabas ng Amerika patungo sa China, dagdag ito sa kontrol ng China sa pandaigdigang merkado. Ang layunin ni Trump, bawasan ang importasyon mula sa China at itaguyod ang mga lokal na negosyo ng Estados Unidos. Ngunit makakamtan kaya ni Trump ang balanseng kalakalan o magdudulot ito ng mas malaking labanan sa pagitan ng dalawang bansa? Intellectual property theft. Isang malaking alalahanin para sa Amerika ang issue ng intellectual property theft. Matagal nang iniinda ng mga Amerikanong kompanya at negosyante ang mga kaso ng pagnanakaw ng China sa kanilang mga teknolohiya at ideya na di umano'y ginagamit sa mga produkto ng China at ibinabagsak ang mga presyo ng mga ito sa merkado. Kaya't sa muling pagbabalik ni Trump, umaasa ang maraming kompanya na mabibigyan na sila ng katarungan sa kanilang mga naluging produkto at teknolohiya. Balak ni Trump na maghigpit sa mga regulasyon upang maprotektahan ang intelektual na pag-aari ng Estados Unidos mula sa pagnanakaw ng China. Bukod dito, planado rin niyang ipagbawal ang pakikipagtransaksyon sa mga kompaniyang Chino na kilala sa pagnanakaw ng teknolohiya. Military buildup ng China, banta sa rehiyon. Malaking banta sa rehiyon ng Indo-Pasipiko ang pagpapalakas ng militar ng China. Isang estratehikong hakbang para kay Trump ang pagdagdag ng presensya ng mga militar ng Amerika sa rehiyon upang mapigilan ang mga agresibong galaw ng China sa Timog Silangang Asya, lalo na sa pinag-aagawang South China Sea. Sa plano ni Trump, patuloy niyang susuportahan ang mga kaalyadong bansa tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas upang makatulong sa pagpigil sa posibleng banta ng China. Hindi lamang ito tungkol sa seguridad ng mga kaalyadong bansa, kundi isang hakbang upang mapanatili ang kapangyarihan ng Amerika sa rehiyon. Nais rin ng Administrasyong Trump na tanggalin ang mga kaugnayan ng teknolohiya at supply chain ng Amerika sa China. Ikaw, magiging matibay pa rin kaya ang ugnayan at alyansa natin sa Amerika o babaguhin ni Trump ang landas ng kasaysayan? Ikomento mo naman ito. Huwag kalimutang mag-like at share. Salamat at God bless.